Ako po si Dr. Benigno Manlapas, isang doktor na ang puso ay nakatuon sa pag-aalaga ng ating mga nakatatanda. Naniniwala po ba kayo na ang pagkain ng magaan na merienda bago matulog ay makakatulong sa inyong pagtulog? Ang katotohanan po, ang mga pagkain ito na tila banayad ay maaaring ang mismong dahilan kung bakit kayo laging nagigising sa kalaliman ng gabi. Gabi-gabi, maraming nakatatanda ang kumakain ng simpleng merienda bago matulog. Kaunting sariwang prutas, isang basong maligamgam na gatas, o ilang pirasong crackers para pawiin ang gutom. Tila magaan, madaling tunawin at nakakaginhawa. Ngunit ang mga pagkain ito na mukhang hindi nakasasama ay maaaring ginagawang mas alerto ang inyong utak, pinapabilis ang tibok ng inyong puso, at pinapanatiling aktibo ang inyong pantog buong gabi. Kaya ano po ang nangyayari? Nakakatulog kayo ng sandali, tapos magigising ng 2:00 ng madaling araw, at muli pagsapit ng 3:00. At sa bawat paggising, mas nagiging mahirap nang bumalik sa pagtulog. Pagsapit ng umaga, pakiramdam ninyo ay pagod na pagod pa rin kayo tulad noong kayo'y humiga. Ang pinakamapanganib na bahagi, hindi ninyo namamalayan na ang salarin ay maaaring nagtatago sa mismong pagkaing pinagkakatiwalaan ninyo gabi-gabi. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang 4 na uri ng pagkain na hindi ninyo dapat kainin pagkalipas ng 8:00 ng gabi. Kahit isang maliit na kagat lang. At ang numero 1 sa listahang ito ay isang bagay na higit sa kalahati ng mga nakatatandang Pilipino ay regular pa rin kinakain nang hindi nalalaman na maaaring sinisira nito ang kanilang tulog gabi-gabi. Kung nagtaka na kayo kung bakit lagi kayong nagigising sa parehong oras tuwing gabi, ang sagot ay maaaring wala sa pagtanda. Maaaring ito ay nasa reaksyon ng inyong katawan pagkatapos ng edad na 60 sa ilang mga pagkain. Pagkatapos ng edad 60, hindi na gumagana ang inyong katawan tulad ng dati. Ang kakayahan nitong natural na gumawa ng melatonin ay nababawasan. Ang inyong puso ay mas matagal bago tuluyang magpahinga. At ang maliliit na bagay tulad ng blood sugar, temperatura ng katawan, o mga hormone na kumokontrol sa pag-ihi ay nagiging mas sensitibo. Isang pagkain lang ay sapat na para bahagyang tumaas ang inyong blood sugar at pagkatapos ay bumaba pagkalipas ng 2 oras. Maaari nitong itaas ng kaunti ang temperatura ng inyong katawan o magudyok sa inyong pantog na magsimulang gumana ng mas maaga kaysa sa karaniwan. At lahat ng maliliit na senyalis na ito ay sapat na para hilahin kayo mula sa pinakamalalim na yugto ng inyong pagtulog. Ang problema ay hindi lang insomnia. Ito ay ang pagkawala ng pinakamahalagang yugto na kailangan ng inyong katawan para manumbalik ang lakas. Ito ang oras kung saan nagpapahinga ang inyong puso, kinukumpuni ang inyong mga kasukasuan, at nililinis ng inyong utak ang mga lason. Kung ang yugtong ito ay naaantala gabi-gabi, hindi ninyo mararamdaman ang tunay na pagpapanumbalik ng lakas. Kaya naman, panahon na parating nang mabuti ang mga pagkain kinakain ninyo tuwing gabi. Hindi dahil masama ang mga ito, kundi dahil maaaring hindi na sila tama para sa inyong pagtulog pagkalipas ng 8:00 ng gabi. At ang unang nasa listahan ay isang bagay na pinaniniwalaan pa rin ng marami na masustansya, maliit, mayaman sa lasa, at madalas na itinuturing na isang munting gantimpala sa pagtatapos ng araw. Pagkain. Bilang 4, dark chocolate. Ang dark chocolate, kapag kinain sa tamang oras, ay tunay na makapagbibigay ng mga benepisyo. Mayaman ito sa antioxidants,
sumusuporta sa kalusugan ng puso, nagpapabuti ng memorya, at maaari pang magpasigla ng inyong kalooban. Ngunit, ang mga benepisyong iyon ay gumagana lamang kapag kinain ninyo ito sa umaga o tanghali. Kung kakainin ninyo ito pagkalipas ng 8:00 ng gabi, lalo na ang mga uri na may 70% kakao o higit pa, maaari itong tahimik na maging isang panggulo sa tulog. Ang dahilan ay nasa isa sa mga natural na sangkap ng kakao, ang tyrosine. Ito ay isang amino acid na maaaring maging dopamine. Ang dopamine ay isang neurotransmitter na nagpapataas ng pagka-alerto, pananabik at motibasyon. Para sa mga mas bata, ang pagtaas na ito ng dopamine ay hindi gaanong nakakaapekto sa tulog. Ngunit, pagkatapos ng edad 60, kung kailan mas mabagal ng magproseso ng mga stimulant ang atay, ang dopamine ay nananatili ng mas matagal sa nervous system at nakakasagabal sa natural na ritmo ng melatonin. At hindi lang iyan, ang dark chocolate ay naglalaman din ng kaunting caffeine at theobromine. Karamihan sa atin ay alam na ang caffeine ay isang stimulant sa nervous system. Ngunit ang theobromine, ito ay isang banayad na vasodilator at maaaring magpataas ng tibok ng puso. Kapag nagsama-sama ang tatlong ito, kahit isang piraso lang ng dark chocolate ay sapat na para panatilihing gising ang inyong utak kahit matagal nang nakapikit ang inyong mga mata. Isang pag-aaral na inilathala sa journal na Sleep Health ay nagpakita na ang mga matatanda na kumuonsumo ng 50 hanggang 100 mg ng caffeine pagkalipas ng 6:00 ng gabi ay nawala ng average na 42 minuto ng malalim na pagtulog. At isang bar lang ng matapang na dark chocolate, halos kasing laki ng 3 daliri, ay maaaring maglaman ng hanggang 20 mg ng caffeine, halos kalahati ng dami na matatagpuan sa isang matapang na tasa ng tsaa. At hindi pa kasama riyan ang katotohanan na maraming komersyal na produkto ngayon ay hinahaluan ng asukal, gatas, at artipisyal na pampalasa. Ang mga sangkap na ito ay maaaring magdulot ng pabagobagong blood sugar, bahagyang magpataas ng temperatura ng katawan, at guluhin ang mga hormone na kumokontrol sa pagtulog. Kung nakasanayan ninyong kumain ng isang maliit na piraso ng tsokolate pagkatapos ng hapunan bilang paraan para mag-relax, subukang palitan ito ng isang hiwa ng baked na saging na binudburan ng cinnamon o ilang piraso ng pinatuyong mansanas na walang asukal. Hindi lamang nito bibigyan ng kasiyahan ang inyong panlasa sa banayad na paraan, kundi iiwasan din nitong pasiglahin ang inyong nervous system. Pinakamahalaga, hinahayaan nitong makapasok ang inyong katawan sa malalim na pagtulog ng mas natural. Kung pinapanatili kayong gising ng tsokolate dahil sa mga stimulating compound nito, ang susunod na pagkain ay ginugulo ang inyong tulog sa ibang paraan. Hindi ito nagpapasigla, ngunit nagdudulot ito ng isang physiological na reaksyon na maaaring gumising sa inyo sa kalagitnaan ng gabi ng walang babala. Pagkain bilang 3, matatamis na prutas. Ang numero 3 pagkain ay ang matatamis na prutas, na pinipili pa rin ng maraming tao bilang isang magaan na merienda sa gabi. Isang dakot ng ubas, ilang hiwa ng pakwan, kalahati ng mangga. Tila magaan, natural, at madaling tunawin. Ngunit ang mismong pananaw na iyon ang dahilan kung bakit madalas itong hindi nauunawaan. Karamihan sa mga prutas na ito ay may mataas na glycemic index. Ibig sabihin, kapag kinain ninyo ang mga ito, mabilis natataas ang inyong blood sugar sa loob ng 32 hanggang 40 minuto. Bilang tugon, ang pancreas ay maglalabas ng insulin upang ibalik ito sa normal. At pagkalipas ng 2 oras,
bahagyang bababa ang inyong blood sugar, lalo na kung walang laman ang inyong tiyan o tulog na kayo. Kapag bumaba ang inyong blood sugar, ang adrenal glands ay uudyok maglabas ng cortisol. Ang cortisol ay isang hormone na nagpapabilis ng tibok ng puso at nagbabalik sa inyong katawan sa isang mas alertong estado. Ngunit ang natural na reaksyong iyon ay maaaring gumising sa inyo mula sa pagtulog. Magsisimulang bumilis ang tibok ng inyong puso. Magiging aktibo muli ang inyong utak. At kahit na hindi kayo nakakaramdam na pagkabalisa, halos imposible nang makatulog muli. Isang pag-aaral sa Universidad ng Sydney ang nagpakita na ang mga taong kumain ng matatamis na prutas pagkalipas ng alas 8 ng gabi ay mayroong antas ng melatonin na mahigit 25% na mas mababa kaysa sa mga hindi kumain. Ang melatonin ay ang hormone na tumutulong gabayan ang inyong katawan patungo sa malalim na pagtulog. Kapag bumaba ang antas nito, ang inyong tulog ay nagiging mas mababaw at pira-piraso. Ito ay lalong totoo para sa mga nakatatanda. Pagkatapos ng edad 60, ang inyong kakayahang i-regulate ang blood sugar ay bumababa ng malaki. Kaya, ang tila isang masustansyang pagpili ng prutas sa gabi ay maaaring maging nakatagong dahilan ng isang gabing hindi mapakali. Kung talagang kailangan ninyo ng kaunting tamis pagkatapos ng hapunan, piliin ang strawberries o kiwi at siguraduhin kainin ang mga ito nang hindi bababa sa 2 oras bago matulog. Nagbibigay ito ng oras sa inyong katawan para tunawin ang pagkain. Panatiling matatag ang inyong blood sugar at maiwasan ang anumang pagkagambala sa maselang ritmo ng pagtulog na inaasahan ng inyong katawan pagkatapos ng edad 60. Kung ginugulo ng matatamis na prutas ang blood sugar, ang susunod na pagkain sa listahan ay direktang nakakaapekto sa inyong digestive system at sa inyong mga sleep hormone. Ito ay napakapamilyar kaya't maraming tao ang umiinom nito gabi-gabi nang walang pag-aalinlangan. Pagkain bilang 2, gatas na may asukal, flavored milk. Isang baso ng gatas na may lasang vanilla, tsokolate o strawberry ay maaaring mukhang perpektong inumin bago matulog. Maligamgam, bahagyang matamis, at nakakaginhawa. Ngunit sa katotohanan, ang bawat baso ng flavored milk ay maaaring maglaman ng 12 hanggang 15 na gramo ng idinagdag na asukal. At hindi pa kasama riyan ang natural na lactose na nasa gatas na. Para sa mga higit 15 anyos, ito ang perpektong formula para sa pamamaga ng tiyan, kabag, at sirang kalidad ng tulog. Dahil pagkatapos ng edad na ito, nagsisimulang humina ang mga digestive enzyme. Ang lactase, ang enzyme na tumutunaw sa lactose, ay hindi na gumagana ng kasing episyente tulad ng dati. Ang hindi natunaw na lactose ay dahan-dahang nagpe-ferment sa kolon na gumagawa ng gas, nagdudulot ng pananakit ng tiyan, at pinasisigla ang nervous system ng bituka. Iyon ang dahilan kung bakit maraming nakatatanda na umiinom ng gatas na may asukal bago matulog ang nagigising bandang alas 2 o alas 3 ng madaling araw. Isang pakiramdam ng paninikip at pamamaga ng tiyan, hindi pagkatunaw ng pagkain, kabag, o isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagkabalisa, ngunit hindi pa riyan nagtatapos. Ang asukal sa gatas ay nagsisimula ng parehong reaksyon na nabanggit natin kanina. Pagkatapos ng bahagyang pagtaas ng blood sugar, magsisimulang i-regulate ng katawan ang sarili nito. Pagkatapos ng 2 o 3 oras, habang bumababa ang blood sugar, makakatanggap ng alerto ang inyong utak.
maglalabas ng cortisol ang adrenal glands. Bahagyang bibilis ang tibok ng inyong puso at magigising kayo sa kalagitnaan ng gabi nang hindi sinasadya. Isang pag-aaral mula sa Harvard School of Public Health ang natuklasan na ang mga nakatatanda na uminom ng gatas na may asukal sa gabi ay nakaranas ng 27% na mas mataas na dalas ng paggising sa gabi kumpara sa mga uminom ng gatas na walang asukal, at nawalan sila ng average na higit sa 30 minuto ng malalim na tulog bawat gabi. Kung nasisiyahan kayong uminom ng gatas bago matulog, isaalang-alang ang paglipat sa unsweetened almond milk o maligamgam na oat milk. Walang dagdag na pampalasa, walang dagdag na asukal. Kapag bahagyang pinainit, ang mga gatas na ito ay maaaring magpakalma sa nervous system, mag-relax ng mga kalamnan, at lumikha ng isang nakakaginhawang pakiramdam sa tiyan. Ang tamis ay hindi laging nagdudulot ng mas mahimbing na tulog, at hindi lahat ng pamilyar na pagkain ay angkop pa rin sa inyong katawan pagkatapos ng edad 60. Kung ang asukal sa gatas ay maaaring gumising sa inyo sa pamamagitan ng pagsira sa balanse ng hormone, ang huling pagkain sa listahang ito ay ginagawa ito sa isang ganap na kakaibang paraan. Hindi ito nagdudulot ng pamamaga ng tiyan. Hindi nito pinapataas ang tibok ng inyong puso, ngunit kaya pa rin nitong pilitin kayong bumangon sa kalagitnaan ng gabi dahil hindi na makapaghintay ang inyong pantog. Pagkain bilang isa, maaalat na merienda. Ang numero 1 pagkain ay ang maaalat na merienda, ang tahimik na panggulo sa pantog. Kabilang dito ang mga pamilyar na paborito tulad ng potato chips, inasnan na mani, savory crackers, o mga mani na may pampalasa. Maraming tao ang nag-aakala na ang pagkain ng kaunti nito bago matulog ay hindi nakakasama. Ang alat ay nakakatulong na pawiin ang pagnanasa sa matatamis. Ang kaunting dami ay tila hindi nakakabusog. Ngunit sa katotohanan, kahit ang kaunting asin na iyon ay maaaring ang nakatagong dahilan kung bakit napuputol ang inyong tulog at hindi ninyo ito namamalayan. Ang asin, o mas partikular, ang sodium sa maaalat na pagkain, ay binabago ang osmotic balance sa inyong daluyan ng dugo. Kapag natukoy ng inyong katawan ang kawalan ng balanseng ito, tutugon ang inyong mga bato sa pamamagitan ng paghila ng sobrang tubig mula sa mga selyula upang maibalik ang balanse. Ang resulta ay ilang oras lamang matapos kumain ng maalat, ang tubig ay lumilipat mula sa loob ng inyong mga selyula patungo sa inyong pantog. Pagsapit ng hating gabi, sapat na ang laman ng inyong pantog para maramdaman ninyo ang pagnanais na umihi. At ganoon na lang, magigising kayo. Ang problema ay hindi lang ang kailangan ninyong gumamit ng banyo. Ito ay ang pagkaantala ng inyong pinakamalalim na yugto ng pagtulog, kung saan pinakamatindi ang paggaling ng inyong katawan. Pagkatapos magising, maraming tao ang nahihirapang makatulog muli. At kahit makatulog man sila, ang kalidad ng tulog ay hindi na pareho. Isang pag-aaral ng US National Institutes of Health ang natuklasan na ang mga senior na kumonsumo ng mataas na sodium pagkalipas ng alas 8 ng gabi ay may 36% na mas mataas na panganib ng pag-ihi sa gabi. Sa average, nawalan sila ng halos 1 oras na tulog bawat gabi dahil lamang sa pagbangon para pumunta sa banyo. Kung talagang kailangan ninyo ng makakain bago matulog, subukan ang ilang almonds na walang asin o isang hiwa ng pinatuyong mansanas na walang asukal. Ang mga opsyong ito ay mababa sa sodium, madaling tunawin, banayad sa pantog, at pinakamahalaga, hindi nila pinipilit ang inyong mga bato na magtrabaho sa gabi. Ang isang maliit na pagbabago tulad nito
ay maaaring makatulong sa inyong makatulog ng dire-diretso ng walang abala. Ngayon alam na ninyo ang 4 na pagkain na maaaring mukhang hindi nakakasama, ngunit tahimik na ginugulo ang inyong pagtulog gabi-gabi. At malamang kinakain ninyo ang isa sa mga ito. Isang maliit na piraso ng tsokolate para mag-relax, isang dakot ng ubas para sa dessert, isang baso ng gatas na may asukal para magpainit ng tiyan, o ilang maaalat na crackers para pawiin ang gutom bago matulog. Hindi ito masasamang pagkain, ngunit hindi na sila angkop para sa inyong katawan pagkatapos ng edad 60, lalo na kung ang talagang kailangan ninyo ay isang malalim at tuloy-tuloy na pagtulog. Isang gabi na hindi nagigising ng 2:00 ng madaling araw. Sa isang maliit na pagbabago lamang sa inyong hapunan o merienda, matutulungan ninyo ang inyong katawan na makapasok sa isang tunay na estado ng pahinga. At sa susunod na umaga, maaaring maramdaman ninyo ang pagkakaiba hindi lamang sa inyong pagtulog, kundi pati na rin sa inyong paghinga, sa ritmo ng inyong puso at sa enerhiyang muling naibalik ng inyong katawan. Hindi ninyo kailangang baguhin ang buong dieta ninyo. Hindi ninyo kailangan ng sleeping pills o komplikadong mga gawain. Minsan, ang kailangan lang ay itigil ang pagkain ng mga maling pagkain pagkalipas ng 8:00 ng gabi. Dahil pagkatapos ng edad 60, ang inyong katawan ay nagiging mas sensitibo sa asukal, asin, lactose, at banayad na mga stimulant. Ang kinakain ninyo sa gabi ay hindi lamang nakakaapekto sa inyong tiyan. Maaari nitong matukoy kung gaano kahimbing ang inyong pagtulog, kung gaano kalmado ang inyong paghinga, at kung ano ang inyong pakiramdam sa inyong paggising. Maraming tao ang nakikipaglaban sa problema sa pagtulog sa loob ng maraming taon at hindi kailanman naisip na ang dahilan ay maaaring isang maliit na merienda o ilang hiwa ng pamilyar na prutas. Ngunit ang insomnia ay hindi lamang isyu ng isang gabi. Pinapahina nito ang inyong puso. Pinapabagal nito ang inyong memorya at sa paglipas ng panahon, tahimik nitong sinisira ang kakayahan ng inyong katawan na magpagaling nang hindi nag-iiwan ng malinaw na mga senyales. Ngunit ang inyong katawan ay sumusubok pa rin, naghihintay pa rin ng isang banayad na senyales upang makapagpahinga sa paraang kailangan nito. At maaari ninyong ibigay sa inyong sarili ang pagkakataong iyon sa pamamagitan ng isang tamang oras na pagkain, sa isang mas magaan na pagpili bago matulog, at sa isang simpleng desisyon na baguhin ang isang bagay na dating tila napakaliit. Ang mahalagang aral dito ay ang pakikinig sa ating katawan. Habang tayo ay tumatanda, nagbabago ang mga pangangailangan nito. Ang dating nakasanayan ay maaaring hindi na angkop ngayon. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi natatapos. Ito ay isang patuloy na pag-aaral at pag-aangkop. Kung kayo po ay isa sa mga laging nagigising sa kalagitnaan ng gabi, kung palagi kayong pagod kahit pagkatapos matulog, kung tahimik ninyong tinitiis ang mga paggising ng 2:00 ng umaga nang hindi alam ang dahilan, ngayon na po ang pagkakataon ninyong magsimulang muli. Pumili ng isang maliit na pagbabago mula sa napag-usapan natin. Subukan ninyo ito ngayong gabi, isa lang, at bukas baka handa na kayong subukan ang pangalawa. Mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba at sabihin sa akin kung aling pagkain ang nagpapahirap sa inyo. Babasahin ko ang bawat mensahe at bibigyan ko kayo ng partikular na tugon para sa inyong kaso. At kung nakatulong po sa inyo ang impormasyong ito,
Huwag pong kalimutan na pindutin ang subscribe button para makatanggap pa kayo ng mas marami pang gabay na banayad at praktikal na tulad nito. At sana po ay ibahagi o i-share ninyo ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya. Hindi po natin mahihiram ang tulog, ngunit maaari po nating simulan itong ibalik simula ngayong gabi sa pamamagitan ng pinakasimpleng mga pagpili na inyong gagawin.